Magandang araw sa inyo. Alam mo, hanggang saan ba talaga kayang umabot ng sigalot sa pamilya para lang maipaggait yung mana? Oo nga eh. At paano kung mismong yung proseso pa ng batas, yun pa yung sinadyang gamitin para itago sa'yo hanggang sa huli na pa lahat? Grabe no. Yan yung titingnan natin ngayon. Yan ang bubusiin natin. Oo. Isang kaso to na dumaan talaga sa matinding legal na labanan. Umabot tumiso sa Korte Suprema. Ah, talaga? Oo. Ito yung kaso nila Isabel Cujuan Cusuntay at Emilio Cujuan Cusuntay Jr. laban kina Emilio A.M. Suntay III at Nenita Tañedo. Okay. Yung GR nom niya ay 251350, tapos ang petsa, August 2, 2023. Medyo bago-bago pa. Oo. At punong-puno to ng mga issue. Pamilya, mana, tsaka yung mga parang questionable ang legal na hakbang, di ba? Sige, himayin natin yan. Simulan natin siguro sa pamilya mismo para masundan natin. Okay. So, merong mag-asawang Federico Suntay at Cristina Aguinaldo Suntay. Okay, sila yung mga lolo't lola, kumbaga. Oo, sila yung nasa taas. Tapos, may anak sila si Emilio Sr. Emilio Sr. Si Emilio Sr. naman, nagkaroon ng 3 anak kay Isabel Cojuangco, sina Isabel at Emilio Jr. Sila yung mga petitioner dito sa kaso eh. Tapos kasama din si Margarita. Okay, so 3 sila. Yung 2, petitioner. Tama. Tapos, importante to, nung pumanaw si Emilio Sr., yung lolo, si Federico, legal niyang inampon sina Emilio III at Menita. Inampon, okay? Sila yung respondents. Oo, sila yung mga respondents, sila yung kinasuhan nung mga apo. At dito na alam mo na, nagsimula yung gusot. Dito na nagka-issue. Oo, kasi nung namatay si Christina yung lola, nung 1990, 5 taon pagkatapos nun, nagsampa yung petitioner, si Isabel, ng tinatawag na administration case. Administration case, ano yun? Para saan yun? Para to sa pamamahala ng mga naiwang ari-arian. Kasi may aligasyon na si Federico daw, yung lolo, lihim na nagbebenta ng mga properties ni Christina na namayapa na. Okay. So parang may suspicion na. Meron. At dahil doon, ayun, nagalit daw ng husto si Federico. Sobrang nagalit. Galit talaga. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng unang huling habilin. First will, noong 1997 yon. Okay, anong laman nun? Doon sa una, kinikilala pa niya sina Isabel at Emilio Jr. bilang mga apo niya eh. Kaso, binawi niya rin agad. Parang nagbago isip. Samantala, doon sa administration case na sinampa ni Isabel, Oo. Anong nangyari nun? naglabas ng desisyon ng Korte Suprema noong 1998. Sinabi ng SC na, oo, lihitimo ngang mga apo ni Federico sina Isabel at Emilio Jr., yung mga petitioners. So kinilala sila ng Korte Suprema mismo? Kinilala sila. Pero dito yung twist, yung kumbaga, pagkatapos mismo ng desisyong na yon, March 1999, gumawa ulit si Federico ng huling habilin. Pangalawa na to, Pangalawang will? Anong meron dito? ida na. Ibang-iba na. Dito, tahasan na niyang itinakwil, disinherited na niya sina Isabel at Emilio Jr. Ha? Bakit daw? Anong rason? Ang sabi niya, una, meron daw siyang nadiskobreng kasulatan na tinatanggihan daw nung tatay nila, ni Emilio Sr., yung mana nito. Pangalawa, dahil daw sa maltreatment tsaka gross ingratitude. Masamang pagtrato at kawalan daw ng utang na loob nung mga apo. Yan yung mga grounds niya. Grabe naman yung mga rason. Teka, hindi lang yun ang kakaiba dito, di ba? Meron pa. Meron pa. Yung mas matindi siguro. Yung pag-file niya ng probate. Yung proseso para mapatunayan yung will sa korte. Oo. Ano meron doon? Final niya yung probate nitong pangalawang huling habilin sa RTC ng La Trinidad Benguet. La Trinidad. Di ba taga Baguio siya? Yun nga taga Baguio siya at andun din yung ibang properties, hindi sa Baguio City final. Tapos, mas malala pa, sa petition niya sa korte, Ano? sadyang hindi niya nilagay yung address ni na Isabel at Emilio Jr. nung mga petitioner. Talagang tinago? Mukhang gano'n nga. Kasi ang resulta, dahil hindi alam nung mga petitioner, walang kamalay-malay, inaprubahan ng RTC La Trinidad yung pangalawang habilin. October 1999 yun. Ang bilis. Oo,
Tapos, January 2002, inaprubahan din ng RTC yung Project of Partition. Ito yung paghahati-hati na ng mana. Pabor na kina Emilio, Third at Nenita. Siyempre walang tumutol kasi hindi nila alam. Eksakto, walang opposition. Nalaman lang ni na Isabela Timilio Jr. yung tungkol sa kaso tsaka yung mga desisyon nung December 2002 na. Nako, final and executory na siguro yun by that time. Final and executory na. Huli na sila. Grabe. So, anong ginawa nila? Nag-give up na lang ba? Hindi. Ang ginawa nila noong 2006, nagsampa sila ng petition for annulment of judgment sa Court of Appeals, sa CA. Annulment of judgment? Pwede pala yun? Pwede under specific grounds. Ang basehan nila, una, extrinsic fraud. Yung pandaraya daw na pumigil sa kanila na madinig yung kaso nila. Pangalawa, lack of jurisdiction or lack of due process. Okay, makes sense. Anong sabi ng CA? Dinismiss ng CA. Ayon sa CA, sapat na daw yung publication sa dyaryo. Meron daw presumption of regularity sa service of notice. Ha? Kahit hindi nilagay yung address, sapat na yung dyaryo? Yan ang sabi ng CA. Kaya ayun, umakyat na sa Korte Suprema. Dito na yung final round. Ano yung pinaka-issue na hinarap ng SC? Ang tanong talaga, meron bang sapat na basehan para sabihing nagkaroon nga ng extrinsic fraud? O kaya, paglabag ba sa due process yung nangyari na pwedeng maging dahilan para ipawalang bisa yung mga desisyon ng RTC La Trinidad? At ang pinakahinihintay nating lahat, ano ang manghatol ng Korte Suprema? Ayun, kinatigan nila yung mga petitioner, sina Isabel at Emilio Jr. Yes. Paano? Anong reasoning ng SC? Napakalinaw ng SC. Sabi nila, oo, nagkaroon talaga ng extrinsic fraud. Paano nila nasabi yun? Tiningnan nila yung mga ginawa ni Federico. Yung sadyang pag-file sa ibang korte La Trinidad imbes na Baguio. Yung hindi paglagay ng tamang address ng mga petitioner sa petisyon. Tapos, yung kabiguan ng kabilang kampo na patunayan na naserbisyohan ng notice yung mga petitioners. Walang proof of service. Walang maipakitang affidavit of service, meron pang mga sobre na bumalik naka-indicate return to sender kasi mali nga yung address na nilagay. Sabi ng SC, lahat ng ito ebidensya na sinadya silang itago sa proseso. Pinigilan silang ipagtanggol yung karapatan nila. Makes perfect sense. May iba pa bang point yung SC? Meron pa. Sabi rin nila, nagkaroon din ng lack of due process. Malinaw daw sa Rules of Court, Rule 76, Section 4, na mandatory obligado talaga na padalhan ng personal na abiso yung mga kilalang tagapagmana. Hindi optional. Hindi optional. Hindi raw sapat yung publication lang sa dyaryo, lalo na kung kilala mo naman kung sino at nasaan yung mga tagapagmana. Which is the case here. Alam ni Federico kung nasaan yung mga apo niya. So yung hindi pagpapadala ng personal notice, violation na yon. Violation ng due process yon, ayon sa SC. Malaking bagay yon. Paano yung sinasabi minsan na napatagal na yan, napabayaan na? Yung latches or prescription? Binaliwala rin yan ng Korte Suprema. Kasi yung petition for annulment, filed naman nila noong 2006. Yung fraud, na-discover nila December 2002. Pasok pa sa 4-year period para mag-file ng annulment based on fraud. So, hindi pwedeng sabing napabayaan nila o pasona. Ang linaw. So, kung ibuod natin, ano yung mga pinaka-importanteng aral o doktrina mula sa kasong ito? Siguro dalawang mahalaga. Una, yung extrinsic fraud under Rule 47. Pinapakita nito na kapag may deliberate act para pigilan yung kabilang panig na makapagdulog sa korte, ground yun para ipawalang bisa ang judgment. Hindi basta-basta yon. Okay, extrinsic fraud. Ano yung pangalawa? Proceedings under Rule 76. Diniin talaga ng SC na yung requirement na padalhan ng personal notice ang mga known heirs, hindi lang siya basta procedural requirement. Fundamental right yan. Mandatory yan. Grabe, ang bigat ng kasong ito, ano? Lalo na't pamilyang involved. Oo, isang masakit pero mahalagang paalala talaga na dapat manaig yung katapatan sa mga legal na proseso. Walang shortcut, lalo na kung karapatan ng iba, lalo na ng pamilya mo, ang nakataya. Nakakasad isipin na umaabot sa ganito.
Kaya ito yung tanong ko para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo ba, sapat na ba talagang dahilan yung hidwaan sa pamilya para gumamit ka ng mga paraan na, well, masasabi nating pandaraya sa batas para lang ipagkait yung mana? Oo nga. Ano kaya ang masasabi ninyo? Paki-comment naman sa ibaba yung saloobin nyo. At kung nakatulong tong talakayan natin, pa-favorite na rin. At isa pang palaisipang para sa inyo, kung ikaw yung nasa sapatos ng mga tagapagmana na hindi sinabihan, ano pa kayang ibang paraan ang naiisip mo bukod sa legal na laban para maprotektahan mo yung party mo sa pamana ng pamilya nyo? Interesting question yan. Para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga mahalagang kaso at kaalaman sa batas, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa susunod.